Pilipinas ay madalas na binabagyo dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Kaya ngayon, ituturo namin sa inyo kung paano ka makakaligtas sa bagyo at paano at ano ang mga gagawin mo para maghanda dito. Kaya ngayon, ipapakita namin sa inyo ang inyong mga gagawin. Kasama ko si Felicia Grace para sa video namin sa DRR. Ah! Hoy, ano ba yung bagyo? Ang bagyo ay isang malawakang weather system na mula sa 150 kilometers at least 300 kilometers ang dami nito. Nagdadala ng mga malalakas na hangin at mabibigat na pagbuhos ng ulan. Ito ay namamataan dahil sa pag-iikot ng mga ulap o meron ng circulation. Tulad nga ng sinabi ni Felicia, nagsisimula ang bagyo bilang isang low pressure area. Ang init mula sa araw ay napupunta sa ibabaw ng karagatan na nagre-resulta sa pagtaas ng temperatura. Ang pagtaas ng temperatura na to ay nagdudulot ng pag-alsa ng mainit na hangin na nagpapababa ng presyon ng tubig na nagre-resulta sa isang low pressure area kung tawagin. Ang pag-akyat ng hangin sa paligid ay humihila ng mas marami pang mga hangin na nakakagawa ng isang spiral na patuloy na humihigop ng hangin at nagpapalakas dito hanggang sa magresulta na ito sa isang bagyo. Kadalasang nabubuo ang mga bagyo sa dagat kung saan naghahalo ang malamig na hangin at mainit na hangin. Sa sitwasyon ng Pilipinas, ang mga bagyo ay kadalasang nabubuo sa Pacific Ocean. Nag-iiba ang level ng kalakasan ng mga bagyo. Ito ay minsan ay nagmumula sa malakas na hangin na mayroong malakas na pag-ulan hanggang sa malakas na hangin at malakas na pag-ulan na mayroong kasamang pagkidlat at pagkulog. Madalas napeperwisyo o nasisira ng mga bagyo ang mga taniman sa Pilipinas, lalo na ang mga taniman ng palay at mga gulay. Kasama din sa mga madalas na nasisira ay ang mga bahay na gawa lamang sa light materials tulad ng mga kubo-kubo o mga squatter houses na marami sa Pilipinas, lalo na sa mga rural na mga lugar. Ang unang hakbang ay makinig sa mga balita sa radyo o sa telebisyon para malaman ang lagay ng panahon at ano ang iyong gagawin. Hoy! Paparating na yung bagyo! Walis na kayo dyan! Alam mo ba na ang Sierra Madre ay nagsisilbing protection sa atin? Ang bulubundukin na ito ay isang matatarik at mahahabang bundok na pinagkumpol-kumpol. Dahil ang bundok ng Sierra Madre ay maaaring magsilbing pader na humaharang sa direksyon ng hangin. Kapag mayroong paparating na bagyo, maaaring ang mga bundok na ito ay magdulot ng pagtagilid o pagpapahina sa lakas ng hangin. Maaaring makatulong sa pagkontrol ng bagyo at sa pagpababagal neto. At dahil sa Sierra Madre, humihina ang bagyo na papunta sa atin. Alam mo ba na kahit malakas ang bagyo,
May isang parte ng bagyo ang hindi nakakasira, hindi malakas ang ulan, at walang hangin. Ito ay ang mata ng bagyo. Pangalawang hakbang, gumawa ng emergency kit. Ang emergency kit ay dapat maglalaman ng mga pagkain na hindi madaling mapanis tulad ng biskwit, mga hygiene products, charger, mga inumin, mga benda o gasa, ekstrang damit, at mga flashlight. Dapat siguraduhin na ang mga ito ay pwedeng umabot ng hanggang 2 araw o 3 araw. At ang pangatlo at panghuling hakbang ay gumawa ng isang evacuation plan kung sakali na inutusan na kayo ng gobyerno na lumikas. Tandaan, bago umalis, siguraduhin na mayroong sapat na kagamitan at nakaayos ang iyong bahay. Bago magtapos ang video na ito, nagtanong kami sa mga estudyante ng STEM 1 kung ano ang kanilang gagawin kung sakali na magkaroon ng bagyo sa kanila. Pakita na napakalag. Handa na ba kayo sa darating? Pakaliwanag. Ikaw yung bagyo. Bakit ka pupunta sa Aliaga at bakit? Kung ako'y bagyo, pupunta ako sa Aliaga para mangira sa mga building. Kasi nga bagyo ako eh. Pero kung mahina naman ang bagyo, pupunta lang ako ng Aliaga para tuligan yung mga panangin, mga magsasaka. Okay. Okay. Kung ikaw naman yung nasa may Aliaga, ano yung gagawin mo para makapag-prepare sa may bagyo? Gagawa ako ng mga plano para mga iwas sa bagyo. Okay. Bye. Kung bagyo ka, ano yung gusto mong pangalan? Bagyong Bande. Okay. Kapag nabalitaan mo na magkakaroon ng bagyo sa may lugar nyo, ano yung una mong gagawin? Thank you po. Thank you po sa sagot niyo. Alam mo yung scene na Papayag ka ba na bumagyo sa Santo Rosario? Hindi. Bakit naman? Papayag ako. Kapag bumagyo ng sobrang lakas, super typhoon, sino una mong ililigtas? Yung manok ni Daddy. Yung sarili mo o yung jowa mo? Isa-isa nga lang! Isa lang. Sarili ko muna. Ayan na. Papakita namin ito kay fake news, ha? At yun na lahat ng aming mga i-discuss ngayon sa video na ito. Sa susunod na video, pagbibigyan pa namin ng pansin ang iba pang mga hakbang
na makakatulong sa iyo para iligtas ang iyong sarili kung sakali na magkaroon ng bagyo. Ngunit limitado lamang ang ating oras, kaya hanggang dito na lamang muna tayo. Paalam!